as an armor personnel na nakapag-undergo ng Scout Ranger, sabi nga ng karamihan, maraming may gusto, kahit ano man yung mother unit na pinanggalingan, pero hindi lahat nakaka-graduate, hindi lahat nakakapagtapos. Yung iba bumabalik sa unit na hindi nakuha yung tabak. So, proud ako, Master, na nakagraduate ako. Kahit ako'y armor personnel, pero natapos ko yung Scout Ranger class. Isang kabilin-bilinan ng senior TAC ko, Master, na si Master Sergeant Pedregal, ang senior TAC namin sa Scout Ranger class 193, na pag bumalik ka sa unit mo, dalhin mo kung ano yung natutunan mo rito sa Scout Ranger Training School. Dalhin mo kung ano yung disiplinang nakamit mo nung ikaw yung nag-training, halos mag-isang taon mong ginapang tinakbo yung Scout Ranger class para lang matapos. So, dalahin mo ng may pride yung tabak na andyan na sa dibdib mo at ibahagi mo sa tropa. Kahit hindi man ranger yung tropa mo, pagbalik mo sa unit, bahagi mo sa kanila yung lahat ng kaalaman na natutunan mo dito sa Scout Ranger Training School. Nang sa ganon, magamit nyo lahat ng SOP, TTPs, pagdating sa combat operation. Isa sa mga encounter na aking naranasan nung hindi pa ako ranger, hanggang sa naging ranger na ako, Master, yung during Marawi, Master, during 2017 na labanan ng hindi lang isang unit, hindi lang isang batalyon, kundi halos buong armed forces is na-maximize sa panahon na yun, Master, laban sa mga ISIS. Sa panahon na yan, Master, isa ako sa mga tropa from 12 Mechanized Company under ni Captain Risty M. Magora, Armor Philippine Army, at under 1st Mechanized Infantry Battalion under the leadership Lieutenant Colonel Lauro Oliveros, Armor Philippine Army. Noong time na yon, Master, 23 May 2017, andun kami, nakadestino sa Esperanza, Sultan Kudarat. Doon nakabase yung 12 Mechanized Company at yung 1st Mechanized Infantry Battalion ay nasa Barangay Kamasi, Ampatuan, Maguindanao. 24 May, Master, 24 May 2017, may ongoing pa kami na SEMO activity that time. Brigada Eskwela. Kasi ongoing yung Brigada Eskwela noon time na yon. So, si CEO ko, si Captain Magora, nandun kasama sa Brigada Eskwela. Samantalang ako is nasa company. At ako kasi yung operation NCO that time, Master, ng panahon ni Captain Magora. Ako yung company operation NCO niya. So, andun lang ako sa company, naiwan. Around 10 a.m., 10:00 Hotel, 24 May 2017, biglang tumawag si Captain Magora sa akin. Apong, prepare tayo, isang platoon. Full complement. O, kompleto yung dismount team ng bawat Mechanized Infantry Squad. O, prepare tayo, 4 na bakal. So, lahat weld. 2 Simba fighting vehicle at 2 Commando B-150 stretch turbo. Yun yung armored vehicle namin, Master, na weld siya. Yung rubber yung gulong niya.
O dalawa kasi yung kuha natin master, may wheel tsaka meron yung trucks. Yung armored vehicle na trucks naman yung kanya is yung mga parang yung kadena master. So hindi kami pwedeng magpadala ng armored vehicle na trucks nun kasi medyo malayo yung biyahe kasi magagaling pa kami sa Esperanza Sultan Kudarat. Iba biyahe yon papuntang Marawi. O biglaan siya master kasi ongoing na yung kung malala ko master, alas 11 ng gabi 23 May, dineclare na ni President Rodrigo Roa Duterte na all out war na yung Marawi. So dineclare niya nag-declare na siya ng martial law sa kung di ako nagkakamali, halos sa buong Mindanao, dineclare niya na yung martial law. So, biglaan, yung batalyon namin is natas from instruction from Headquarters 6 Infantry Division. So, yung batalyon namin is natas na mag-compose ng isang composite company, wheeled armored vehicle. O, nakabuo kami ng 12 armored vehicle na wheeled. O galing yon sa tatlong maneuver company ng 1st Mechanized Battalion, which is yung 11 Mechanized Company, 12 Mechanized Company kung saan ako na-assign, at saka si Captain Magora, at yung 14 Mechanized Company kung saan doon nanggaling ang isang platoon master. O fast forward, nabuo namin yung isang company. O as per instruction ng aming battalion commander, Lieutenant Colonel Oliveros, mag-move kami from headquarters Permic Battalion, Barangay Kamasyang, Patuan, proceeding to headquarters 103rd Brigade sa Marawi master, sa Camp Ranao. O bumiyahe kami from headquarters Permic Battalion, May 24. O dahan-dahan, tapos by municipality, nagkakaroon kami ng short halt, then maintenance check para sa mga armored vehicle. Then nakapag-round pa kami, May 24 ng gabi, nakapag-round pa kami sa headquarters 65th IB. O nakapag-round kami, kinabukasan, move ulit kami hanggang sa nakarating kami ng maayos sa headquarters 103rd Brigade, Camp Ranao. O pagdating doon, si CO namin at saka ako, report kami sa brigade commander ng 103rd Brigade para makakuha ng instruction kung ano yung magiging mission namin pagdating doon, master. Nabigyan kami ng mission. Una, yung para ma-extricate namin yung isang armored vehicle namin na trap. Para mailabas, kailangan mapuntahan namin. Na-accomplish namin yung unang mission na binigay sa amin that time, sir. So, nailabas namin yung isang armored vehicle namin na na-trap. Then, sa mga sumunod na araw, nabigyan ulit kami ng mission, which is kung saan, doon na nag-umpisa talaga yung mission ng company namin, is to support the GSOU under ni Major Esguera at saka under ng leadership ni Colonel Binluan, then Colonel Binluan, the GSOC commander that time, na masuportahan yung tatlong company ng Light Reaction Company, kung saan is kailangan pasukin nila yung Bangolo Bridge, kung saan yung time na yun, isa din yung Bangolo Bridge na yun na parang stronghold ng kalaban. So, napakahirap pasukin yan. Kailangan talaga ng Napakahirap, master. Kasi kung although andun tayo sa tactics na kayang pasukin ng gabi, pero doon ko nakita, master, kung ano talaga yung naging impart ng armor unit doon that time. Nung sinuportahan namin yung tropa ng GSOU. In terms of force protection, maibigay namin sa kanila. Pwede namin silang isakay sa vehicle,
papunta doon sa patawid ng Bangolo Bridge at para kunin nila yung dalawang building na stronghold ng kalaban. So, pwedeng isakay. Pwedeng isakay, master. Ano pang Ah. pwede rin? Pwedeng pang-extricate. That time, doon din namin na-maximize yung armored vehicle namin. Kung saan mas naging malaking bagay siya pagdating sa Ganun na ba? maneuver unit ng JSOU. In part sa extrication, nagkaroon ng casualty yung LRC. Doon natin nagamit yung armored vehicle natin para ma-extricate natin yung wounded ng tropa, papalayo doon sa engagement area hanggang sa mailabas at hanggang sa maihatid sa headquarters ng 103 Brigade para marampatan ng medical treatment. Paano niyo pinasok yung sinuportahan yung Bangolo Bridge? O sa support by fire, master, dahil nga sa yung armored vehicle natin is may mounted na siya ng caliber 50. Yung komando naman natin is mounted ng caliber 50 din. May coaxial pa siya na 60 caliber. So, in terms of support by fire, doon natin nasuportahan yung tropa natin na tropa ng JSOU. So, parang ang ginagawa nyo is coordination. Coordinated doon sa galaw ng infantry unit, master, ng mga maneuvering unit ng JSOU. So, bibigyan namin sila ng support by fire, SBF, tapos papasok yung tropa ng LRC. Kapag worst to worst, kapag kailangan may ilabas sa kanila, may kailangan i-extricate, andun din yung vehicle. Kailangan ilapit. Kasi kapag nagkaroon na ng casualty, hindi kayang ilabas lang ng tropa lang para palayo doon sa engagement area na extricate. Kailangan andun talaga yung armored vehicle. Ilapit talaga siya sa mismong building na nakadikit doon sa Bangolo Bridge. Yung dalawang building na doon na nakatayo sa mismong Bangolo Bridge, inilalapit talaga yung armored vehicle para isasakay na lang ng tropa yung wounded personnel nila doon sa vehicle, tapos ilalabas ulit ng armored vehicle palabas doon sa Bangolo Bridge papunta sa headquarters 103 Brigade. Kasi wala nang talaga, no? Walang ibang choice para mailabas yung isang wounded. Yes, master. Sa area na yun. Yes, master. Doon talaga natin na-maximize yung armored vehicle, master. Kasi hindi rin natin pwedeng gamitin yung KM450 na ambulance. Dahil in terms of force protection, hindi siya ganun kakapal. Hindi siya ganun kakapal. Although tinatamaan yung armored vehicle natin. Pero kung hindi naman ganun ka high power firearms yung pumuputok sa armored vehicle, hindi siya natatablan. So, pagdating sa force protection, mas na-maximize natin yung mga armored vehicle natin. O extrication, kahit sa pag-resupply, yung pag-resupply ng pagkain, kung ano yung pwedeng i-resupply doon sa tropa, ammo, ammunition. So, doon natin na-maximize yung tropa. Para mas ma-minimize yung mismong tropa lang yung lalapit doon sa building na yun, master. So, ramdam nyo yung time na yun na talagang kailangan kayo? Yes, master. As per kuwan din ng CEO namin, ni Captain Magora, hanggat saan yung kaya namin maibigay, ibibigay namin, master, para lang masuportahan din natin yung lahat ng nangangailangan. Lalong-lalo na yung time na yun, yung sinusuportahan namin yung JSOU. Na talagang nagpupursige na makuha yung stronghold ng kalaban that time. Sa Bangolo Bridge. Kasi Bangolo Bridge, matagal din yan bago na clear. Bago, master. Hanggat lumipat kami, mga first week, anong time na hindi talaga namin siya nakuha, hindi kami doon makadaan sa Bangolo Bridge.
So, doon nag-decide yung Harry Headquarters yung na imamaneuver na yung area ng GSOU, mapuntahan yung kung saan naka-sector si Port SRB. So, nung nakapag-maneuver kami, Master, kasama yung GSOU ulit, may iniwan lang din kaming isang platon na nakatambay dito sa Bangulo Bridge na sumuporta doon sa SO platon ng GSOU. So, para hindi mawala ng bakal doon sa Bangulo Bridge, so nag-iwan kami ng isang platon. Kami na Company Minos, under Captain Magora, nag-maneuver kami kasama yung 3rd LRC, 2nd LRC, saka 6th LRC, hanggang napuntahan namin yung area ni Port SRB. So, doon na yung kung saan na bisector na yung task group bakal. Nagkaroon na ng Combat Team Alpha, Combat Team Bravo, Combat Team Charlie. So, yung sa amin, naging Combat Team Charlie na, Master. From 12 Mech Company on our own, galing sa 1st Mechanized Battalion. Pagdating sa Ground Zero ng Marawi, naging Combat Team Charlie yung task organization namin na under ni Captain Magora. Tapos nadagdagan na kami ng ibang armored vehicle pa na ang naging malaking task namin is hindi lang GSOU yung suportahan namin that time na. Kasi nagre-request lahat ng mga unit sa inyo na pwede bang... Yes, Master. Oo, Master. So talagang babad kayo sa mga ganun na... Yes, Master. O kaya nga ang kuha namin that time, kahit doon sa company namin ni Sir Magora, kahit nag-iisa akong ranger doon, ang naipakuha namin sa tropa namin is hindi man ranger yung mga kasamahan namin sa company namin. At least yung SOP tsaka TTPs, yun yung araw-araw na nire-remind namin sa tropa namin para mas males yung casualty. Tsaka the way na ingatan namin yung sarili namin, yun din yung isang paraan na makapagbigay talaga kami ng support doon sa mga tropang nangangailangan. In terms of armor support. Support by fire na naibibigay namin na kung saan halos babad yung equipment. Mapa caliber 50, 25mm, 76mm in support doon sa elite forces na maneuver unit, which is yung Ranger, LRC unit na sinusuportahan ng Combat Team Charlie that time. Tapos pang-clearing kayo muna, di ba? Minsan ginagamit yun. Yes, Master. Clear Oh, ng bakal yan. yes, Master. Ano ba i-request ng JSOU unit o i-request ng Port SRB unit na kailangan natin basagin muna natin tong building na to para makapasok yung maneuvering yung element ng Ranger at saka ng JSOU ng mga LRC company. O Ano yung kuwan doon, Master? yung kuwan namin, Master, is yung nire-remind namin yung tropa na lalo na kapag nag-move na maintain yung coordination ng crew, is yung driver, gunner, ng radio operator. Maintain yung coordination doon sa ground element. Dapat hindi talaga mawala ng coordination or ng communication para maiwasan yung misfire. Although kasi may mga limitation din kasi minsan, Master. Kaya time na kasi hindi lahat nakikita. O malaking bagay na nandyan yung ground, masuportahan ng bakal yung tropa na nasa ground, masuportahan din ng ground troops yung bakal.
Kasi hindi rin lahat nakikita ng crew kung ano yung nandun sa ground, lalo na kapag may limitation. Ang iniiwasan dun is yung baka masingitan. Kasi nangyari nga, nasingitan yung tropa natin. So may tropa tayo that time na RPG ng kalaban. O nasingitan talaga. O nagkaroon ng casualty. O kung mapansin nyo that time, Master, na nag-evolve yung armored vehicle natin. Nagkaroon na ng, kung sa Bisaya ka ng tablon, Mga bakong kahoy, yun yung isang kwan doon na para maprotektahan yung bakal ng RPG. infiltrate ng RPG. So RPG yung isang ano niya. Isang RPG na may kalaban talaga na nakadali dati sa kwan. True RPG ang gamit. Kaya anong ginawa niyo dati para Master, kwan, para kahit papaano, aside doon sa bakal na nandyan na talaga sa armored vehicle, so meron pa siyang isang kwan para hindi basta-basta makapag-infiltrate yung matandaan nyo, Master, madalas na ipopost sa social media yung kung paano natin in-extricate yung isang wounded ng SF na kinuha ni Komando Tarlac. sino si Komando Tarlac? Si Komando Tarlac, sa command vehicle namin yan, Master, ng Combat Team Sa Charlie. inyo yan. Oo, Master. That time, ang platoon leader namin si Kan Lieutenant Arwie Martinez, Armor Philippine Army. Ngayon, kapitan na rin siya, Master. Paano niyo inano yun? In coordination dun sa tropa ng SF at saka dun sa tropa ng LRC na nandun. So, kailangan kunin yung tropa kasi natrap. Naiwan siya mismo sa open field. So yun yung situation. So, yung situation na hindi kayang gapangin. Hindi kayang although, kung gustuhin man talaga natin gapangin, pero hindi siya kaya. So, kailangan gamitan ng armored vehicle. So, nagawa naman ng maayos, Master. Na-extricate natin yung tropa na buhay. Paano niyo inano mo na? Pag maneuver nun, Master, nagkaroon lang sila ng konting briefing. Ganito, dito yung location ng tropa na natrap. Tapos may tropa din dito sa building na to na yun din yung nagko-cover fire para hindi ma-overrun yung tropa na natrap. Kasi hindi na talaga siya makatayo, Master. So, konting briefing. Tapos si Lieutenant Martinez, siya yung vehicle commander ng Komando Tarlac. So, tapos andun yung tropa ng SF. Sa kanila na rin yung nagkaroon din sila ng parang sila na yung naging dismount team ni Komando Tarlac that time. Yung dismount team, yun yung kasi bawat vehicle, bawat armored vehicle, bawat isang armored vehicle, meron siyang dismount team, Master. Anong ibig sabihin? Yun yung dismount team element niya, 7-man team din yun. Parang ranger din. Pero that time, minaximize natin yung tropa ng SF para mabilisan yung extrication. Nandun, tinapatan, nag-cover fire yung isang komando natin, nag-cover fire, habang si Komando Tarlac siya yung dumikit dun sa tropa. Tapos in-extricate nila yung biglaan, binuksan, nagtapon pa nga ng smoke grenade yung SF natin nun para magkaroon lang ng cover yung tropa. Tapos Pinasok doon sa armor vehicle tapos in-extricate na, Master. tapos i-withdraw. So, nakuha Nakuha, Master. Safety yung tropa, buhay yung tropa. sino yan? Hindi ko na maalala, Master, yung wounded na tropa. So kasi ang daming wounded that time. Araw-araw. Araw-araw, Master. So, Parang yun na yung naging daily routine ng armored unit natin, Master, that time. Matapos yung araw na to, so ito yung naging accomplish, hindi lang ng Combat Team Charlie, kundi ng buong Combat Team Alpha, Bravo, under ng Task Group Bakal. Gabi pa lang, tatawag ulit yung GSOU, yung 4th SRB, 2nd SRB.
Maalala ko sa Port SRB noon, ang Batcom, si Colonel Manzano. Tapos pinalitan siya ni Colonel Lontok that time. Tapos yung sa second SRB, si Lieutenant Colonel Kabahan. Tapos, yun, ngayong gabi, pagka magkaroon ng kahit kunting pahinga yung tropa, maximize, pahinga. Tapos, debriefing ulit. Bigayan ulit ng instruction para sa mission kinabukasan. Sino yung unit na nagre-request ulit ng support? Pero sa team, sa naging unit mo, walang naging casualty. Sa awa ng Panginoon, Master, nagkaroon din kami ng casualty. Pero minimal. Paano nagka-casualty ang kwan? Naging kuan kami, Master, sa simula pa lang, nung bago kami nag-move, yun yung isang kabilin-bilinan ng CEO namin, si Captain Magora, na ingatan talaga yung sarili. So, gamitin kung ano yung natutunan sa training, lahat sa mga social media training, which is yung SOP, standard SOP, TTPs. Nagkaroon lang kami ng minimal casualty dahil